Magandang gabi po. Kami po ay magluluto ng hapunan. Piniritong meatloaf. Anong flavor ng meatloaf, chef? Halamansi. Ay. Tsaka toyo. Flavor. Flavor. Sasawa niyo na. Toyo mansi, hindi pare. Toyo mashi. Tsaka ding kalamansi. Tames. Magchichinchin po kami ngayon. Magbabantay-bantay po kami ng mga halaman po namin dito. Wala namang ibang lulusutan na exit pare, kundi dito lang yan eh. Kaya pin. Pare, meron pa pare. Meron pa. Sa Meron. irrigation. Sa may Wala irrigation. lang sila sa irrigation, pare. Diretso irrigation na doon sa may ano na yun, no? Doon sa may resort. Maraming ano diyan, Marami silang ulupong. maraming lusutan diyan. Piritong meatloaf. Ano, ligo na tayo? Pare, Na pare. ligo na tayo. Oh pare, maliit. Kumain muna tayo. Oh, kain muna tayo, no? Kumain muna tayo. Oh, pwede. Ako yung bandulo. Nakapangilabo na akong pare-pare. May narinig na naman akong nagsalita eh. Narinig mo, pare. Ano, kanina kaming dalawa. Nung bumili kami. Dito lang sa may polo. Hindi mo narinig, Bap? Joker ka na. Wala, hindi mo na rin. Bagay, wala naman tayong ano. Ay, ano lang tayo, Ako'y babantay lang. nangilabot. Dalawang beses pare. Dalawang beses. Oh. Dalawang beses ako nangilabot. Tumayo yung balahibo. Balahibo ng buwak. Mukhang malamig Meron pa pare. diyang ano, pare? Noodles. Ako pare. Partner natin sa meatloaf. Mukhang malamig pare. You know? Kami naman niya. Ayun po. Apunan po, apunan. Apunan dito sa bukid. Yan o. Masarap kumain. May kutsara na dyan pare. Meron pare. Kaanghang ng soup mo, pare. Sarap. Oh, Guys, kain na po. Hapunan. apunan. Wala mo lang pare. Ano, pare? Lalagyan kita. Sige pare. Sama. Sakto sa kanin pare na. Sabaw. Wala mo. Thank you pare. Thank you. Okay pare. Bigyan mo muna sila pare. Malagyan ng konti sa bawang kanin. Oh. Dami na ating. Oh pare. Talapya. Eh, masarap yan. Masarap yan. Sunog na ano eh. Meatloaf. Yung libot na sabaw. Grabe ni init kanina, pare eh. Sangan. Squatter na, matindi pa yun. Ay, sarap ng sabaw. Ay, sarap ng tubig. Ayun. Meatloaf natin para inihaw eh. Iyo nga yun. Wala, pakalutong ko daw. Sabi niya. Nililutungan ko naman. Nalingat, ayun. Sunog. May kakayaya ko na kung luluto ah. Sunog din. Kasama ko araw-araw nga, araw-gabi. Namamansi nga lang ano. Ano pa? Good morning po. Kape po muna tayo. Good morning. Pare, kape na kayo. Ay, magkakape muna hanggat Magkakape. Magkakape nga. Tatanim po kami ng sili, kaya dito po kami natulog. Tsaka nagbabantay-bantay sa mga gulay. Mahal po yung gulay ngayon eh. dos ang isa.
Kuan, may gitsandaan na yung mga palaya. Kaya kailangan po magbantay. Hindi po kami naligo kagabi. May nanghikayat po kasi. Malakas po manghikayat yung isa dyan. Nanghikayat po si Chef. Chef! Nasabayan pa ni Patrick na may bumubulong. Narinig ko na naman. Ayun, Natakot kami. nagchinching kami, saka kami natulog. Kaso yung lamok, ang dami. Yun. Ayun na. Nagsiga ako. Nakakalimutan namin bumili ng katol. Yung katol. Nagsigala lang si Pare Patrick. Yung katol na pampatulog yung natin. Hindi nakalimutan ano. Naalala eh. Hindi, yung kasi nakaplano daw. Plano na yan eh. Kape ka muna. Oh. Papagod ko lang. Morning guys. Tatalsak na namin sitaw. Medyo binasa ko yung pantabo natin. Nag-aaraw na yun. Hindi ganong matuyo. Pantabo. Ilan ba yung isang kuwan? Hindi, yung isang span. Ilan? 5. Hindi, isang ganitong kuwan. Ito, span. Masisin nga yun. Guys, di pa po kami rin nagtanim ng sili. Singit-singit lang po lang. Ipitas na po kaming upo niyan, tsaka patola. Kami po ay tatanim muna ng sili. Gagambulin pa po namin. Bago tayo magtanim ng sili. Para yung init, sumingal. Good morning. Thank you. Good morning. Ayun o, bawi na yung talong. Nakang nag-ano yung gym squad dito ah. May pulutan eh oh. Nag-overnight sila dito kagabi. Dito sila natulog. Ala. Tatanim sila oh. Yung sili nila tsaka tong kay Dake. Nag-ano lang din, nagtutulungan lang din. Ay yung upo ni Dake. Ayun, meron pa rin naman. Sabi ko wag mo nang tanggalin hanggat nakakapitas. Kada pitas meron siyang 1.5 kada 2 araw. Binigay ko na sa kanya yan eh. So meron din. Hindi na siya bumabali. 4.5 din ang isang linggo o, di ba? Kakailang pitas na siya. Pang 5 na ngayon. 5 pitas na yun simula nung binigay ko sa kanya to. Ako naman eh pag tumatama ng magandang presyo, hindi tayo madamot sa kasama. Meron at meron din sila. Ito lang mga nakaraang, itong 2025 lang na talaga hindi ko sila nabigyan totally kasi lugi talaga ako dito itong taon na to. Dati kung 3 pitas, minsan 5 pitas binibigay ko sa kanila yung huling pitas. Itong patola bibigay ko sa kanila to yung huling pitas. Ipitas tayo ngayon eh.
kahit tumaas pa naman ang price niyan, 35 per kilo, 35 per kilo. Para naman matuwa siya. Tapos lilinisin na natin yan. Sa panahon na to, marami nagtatanim ng ampalaya niyan. Dahil nga walang ampalaya. So palipasin natin yung sa kanila ngayon, tsaka tayo magtanim. Paningit. Kumbaga kailangan samahan mo rin ng timing. Lang timing din. Kaya lang kumisan hindi rin nagtutugma dahil yung iniisip mo, iniisip din ng ibang farmer. Kaya talagang hindi accurate. Pero yung sinasabi nilang yung calendar. Pero ang the best talaga dyan para sa akin, huwag kang mawala ng tanim. Yan ang the best dyan dahil hindi mo alam kung kailan tataas ang gulay. Tuloy ko lang itong patubig dito kasi kailangan hindi pwedeng matuyuan yan. Yun nga palang nabanggit kong presyo kahapon guys, partial pa lang po yun, hindi pa yun fix. Kasi yung buyer ko ay nagkakas. Pag kinuha niya yung gulay sa akin, babayaran na niya kaagad. So pagkabiyahe niya, tsaka pa lang niya malalaman kung magkano yung presyo sa bagsakan. Pero ako, may idea ako, updated ako sa presyo ng gulay. Basta wag lang lalayo sa presyo. Kasi ganito po yan sa halimbawa sa Cabanatuan, yung sangitan dyan, ang presyo dyan alam ko 180 per kilo. Hindi niya po pwedeng kuhanin sa akin ng 180 kasi wala siyang kikitain. So basta wag lang lalayo dun sa presyuhan ng farm gate tsaka ng bagsakan ng sangitan. Pero syempre binibigyan ko rin ng konsiderasyon yung mga nagiging buyer natin. Kasi pagka medyo malayo or malayo, kumisan kasi ganun malayong malayo yung presyo, may sa kalahati, obligado akong lumipat ng buyer. So ganun lang po yung kalakaran. Siyempre bibigyan din natin ng ng pagkakakitaan yung buyer. Wag lang masyadong kami yung matatalo. Kumbaga bigayan lang. Oh guys, sa totoo lang marami ring bumibira sa akin. Kung minsan nagpo-personal message pa nga sa akin na para bang wala ka naman kikitaan dyan, di ka naman marunong di ka naman farmer Well, ako lagi ko sinasabi, hindi naman ako magaling, pero may alam ako sa gulay. Hindi ko lang masasabing expert ako kasi bumabase din pinag-aaralan ko yan bumabase ako sa experience ko, yung mga pagkakamali, lalo na nung yung mga nakaraang sunod-sunod na lugi. Ang daming bumibira sa akin. Sa totoo lang, hindi lang ako kumikibo, hindi ko lang binabanggit sa vlog kasi ayoko ring maapektuhan kayo, lalo na kayo kasi parang toxic yung sa sa vlog kung lagi kong binabanggit. Pero ngayon sisir ko lang para may idea kayo yung pressure na kuminsan napapressure din ako na baka malugi na naman ako, mapapahiya na naman ako sa mga basher. Pero hindi aaminin ko sa inyo guys, naapektuhan ako, pero hindi ko masyadong dinidibdib. Bagkos ginagawa kong inspiration yun para pakita sa kanila na kaya ko rin kahit di ako marunong, kahit di ako magaling. Kasi ganyan naman sa farming, hindi lahat ng oras panalo. Meron ding kumisan, madalas din yung talo. Pero pagka tumama ka, mababawi mo yun. Mababawi mo yun. Gaya ng lagi ko sinasabi, huwag ka lang mawawala ng tanim at pag-asa, diba? So yung mga nalugi natin, kung sakasakali, kung hindi magbabago yung presyo, hindi magbabago yung bunga, pagkakataon namin to para makabawi. Hindi maganda yung pasok ng 2025 sa akin.
Kaya sabi ko, kailangan maging positive din tayo eh. Sabi ko, babawi ako 2026. Kaya sana tuloy-tuloy. Kaya ang ginagawa namin, pupunuin namin to. Itong Dream Farm tsaka yung Farm 1, Farm 2, lalagyan namin yan. At plano ko pa nga maglagay sa Farm 1. Plano kong balagan doon. Kaya lang kailangan ko ng isang taong mapagkakatiwalaan doon. Sa totoo lang po, sa paggugulay mas malaking advantage nung merong alam. Pero pag nakapanahon po yung maninira, kagaya nung nakaraan, yung manunusok nakapanahon, wala kaming magagawa. Kahit anong gamot gamitin mo pag nakapanahon sila, kahit sa palay, walang magaling. Pag tatamaan ka, tatamaan ka. Yan po yung sinasabi ko. Pagka weather, ano tawag nito, kalamidad, ulan, baha, bagyo, ay yung maninira pag nakapanahon, wala po tayong magagawa. Wag mo sabihin magaling ka sa mga peste, kasi pagka nakapanahon sila, talagang di mo masusugpo. At nga pala, wag na po kayo, hindi ko na po ito may re-recommenda sa ampalaya, itong trellis na pa-diamond na to. First time, pangalawa lang kasi namin itong masubukan. Yung una okay pa, pero nung natamaan kami ng hangin, hindi siya maganda sa ampalaya. Ang nangyari po kasi dito, dahil pa-diamond siya, yung mga sanga niya, pag pinalo ng hangin, nagkakasugat. So ang nangyari dito, nagkaputol-putol po yung sanga niya. Ngayon, sa halip na bunga yung ilalabas niya, naglabas siya ng panibagong sanga. So hindi po maganda yung sa ampalaya pag ganitong edad na. Maganda yung magpapasanga pag bata pa, pero pag namumunga na, hindi na advisable yan. Kagaya niya, mga bagong sanga yan, yan o, hindi na po yan mahahabol, dahil pang-apat na pitas na natin sa susunod. Lalaki man to, magkakabunga man to, mahuhuli na. Sa halip na i-supply niya sa taas yung, or sa bunga yung nutrients, sasanga niya pinupukol. Ayan o, marami po sangang nalagot. Kaya ito yung mga bagong sangang nilalabas niya. Ayan o, kung minsan inaalis ko to eh. Yung patay yung ganun, kulay blue, o kahit anong tali ang naulitin ang gamitin natin, basta patayo, at least pag umangin, hindi na ano yung pag ganun, kasi ang palo ng hangin. So kung patayo siya, hindi siya tatamaan itong nakapag ganun. So ganyan po yung nangyari dyan. At saka ano siya guys, kung ikukumpara mo dito sa banana to ay nagamit namin, matalim siya sa sanga ng gulay, hindi kagaya nito. Kaya napuputol yung mga sanga. Ito hindi na aabot sa susunod na pitas to, may hinog na to. Gusto tayo ng upo. Hop ya. Ayun pa isa pala. Oo nga, hindi ko napitas. Agad na nagutom.
Mahal ng kukuha. Sesela. Tumaas pa niyan. Ako makakalimang bundle pa ya. Ayun, nakapitas na sila. Oh. Meron pa naman oh. Ayan oh. Meron pa tayong 2 weeks para hintayin yung punla. So meron pa actually. Itong huling 2 pitas bibigay ko sa gym squad. Ayan oh. Pwede pa yan eh. Mamahal pa naman, 35 per kilo. Oh. Kaya makakaisa pa yan. Sorpresahin natin yung gym squad kahit na paunti-unti lang eh. Diba? Mayroon pa rin eh. Ayos. Naupo ni Daki. Nakailan yung patola nyo? 6 pa. Apat lang. 4 na good, saka 2 5 good po, saka 2 segunda. Paldo si Joel ah. Ba, tumaas ah. 50. Sumulong yung 150. Bawi. 150 no? Okay. 20 ya po yan. Mahigit. Okay. Wala na sukle. Ala po. Okay. Bawi boss. 20,000. Baka naman. Pero kung mistisa na ano yan, malagula sana po. Eh, ano talaga yung mistisa, medyo mataas ang presyo. Tapos yung mistisa yun. Kahit naman ikaw, gusto mo mistisa eh. Oh, diba? Iba papuputilex. Dito siguro. Pwede pa yung ano trek, patola, marami pang maliliit eh. Marami pa yan bunga. Oo. So, bibigay ko na sa inyo yung uling pitas. Ayun na. Mga pitas. Kasama to. Mapapatabahan pa natin pa. Bandang uli. Kayo. Nakapagpatama ng bandang Ano sana yung ammonium na pino. Basta hanggang katapusan lang kayo ha, kasi Ayun pala eh. Ano pa lang naman ngayon eh. Ako 18 pa. 19. 19. Oo. Meron pa kayong... Wag na. Huwag na natin patabaan. Hindi ano, may pataba akong kuan. Ayan pala. Oh, sige. Konti lang naman uubusin no. Bandang uli, napatabaan pa. O, sige. Puno lang naman patataba. Basta 5 kilo o 10 kilo lang yun. 2 weeks bago dumating yung pula, kailangan tinisin na natin yan. Pwede yan. Ano ba? Oh, Cecil ano? Si Joel naka ano? Ano ngayon sa Joel? Dalawang bundle lang mahigit 4,000. Oo, ayun. Lupit. 150 yung ano, sitaw. Lupito, nanap. Oh, ito yung sa inyo. Kay Daki 800. You know? Tapos yung patola nyo 35. 1,400. Ba? Dagdag pambiling ano yan. Bigyan nyo na 1,000 kay Daki. Oh, May pambili na rin tayo bining patol. bigyan niyo 800 kay Daki. Maraming salamat siya. Boy, wag mo Souvenir. So pinaka. bumalik. Baka may nakalimutan. Bakit nyo? Malamig ang tubig? Dito may pamay siya. Minsan lang daw pumasok dito yung paniki, natakot siya, kinikilabutan daw. Hindi siya maliligo. Kala ko kinikilabutan ka kasi malamig ang tubig. Malamig talaga tubig. Nung pagkasabi ni Patrick ya, pumasok yung paniki. May narinig daw si Patrick dito kagabi eh. Yung merong paniki. Hindi na rin naligo siya inyo. Kain tayo. Nadamay yung sila ya. Hindi naligo. Dinamay pa kami tayo. Shoutout po kay Cecilia. 76 years old na po siya sa November 20. Happy birthday po. Happy birthday po. Shout out. Shoutout po. Taga-Arayat si Sir Tony, yung asawa niya. Tony Reyes, pinanganak sa Arayat. Ayan, shoutout po. Maraming salamat. Happy birthday. Oh. Talagang buri mong taba na yan. Mamamit na sa presyon. Kaya pa mag-maintenance.
So ito na po yung mga bagong tanim natin. Yan, sitaw. 3 days pa lang simula nung maitanim. Kailangan lang diligan para medyo tuyo na kasi. Yan, halos 4 na kilo po yan. Hanggang doon sa may upo na yan, meron yan. Tapos ito yung bagong tanim din na talong. Kahapon lang yan. Bali 23 yan. Nagpa-order pa ako ng panibagong 4. So 24 tray dito sa kabila. 24 tray na Calixto F1. Dito kay Daki 25 tray to. Ano kasi to eh. Mas malaki to. Malaki ng konti. Ayan. Namumulaklak na kasalukuyan. Bali siguro by December makakahalaw-halaw na tayo dito. May mga bulaklak na yan eh. Ayan, nagka-grass cutter si Daki. Pakita ko lang sa inyo guys yung susunod nating pitas. Ayan. Kita nyo. Ayan. Estimate lang po. Estimate nyo. Comment nyo po sa baba. Katuwaan lang. Susulong kaya o kasi yung huling yung pangatlong pitas namin kalahating tonelada. Ito kaya. Ayan. Ayan, sa loob ng 3 days pitasin na yung mga yan. Kasi Sabado yung pitas natin. Ayan, mga gasgas oh. Yung gasgas sa trellis yan. Ayan. So ganyan po yung ginagawa ko. Umaga't hapon lilibutin ko lahat yan. Kaya mapapansin ko, ako lalo na ako, kahit alin tanim namin, hindi lang sa ampalaya. Pag kasalukuyan kami nag-harvest, nililibot ko yan umaga't hapon. Ayan oh. Kaya kabisado ko yung bunga. Hindi ko man kayang estimate, pero kabisado ko pagka kung aling side yung walang bunga o kung aling side yung maraming bunga. Pag nagbago yon, medyo nag-iisip ako ng alam niyo na. So ayan. Pag-comment niyo po sa baba kung ano sa tingin niyo. Susulong ba yan o paparehas lang o aatras? Hindi pa kasi masyadong kita pagka ganyan. Hindi mo siya mapapansin kung hindi mo siya lalapitan. Marami yan, lihis mo lang yung mga dahon. Kaya ako pagka ganyan naalis ko na itong mga lumang dahon na ito eh. Paunti-unti para lumitaw sila yun, oh. Minsan kasi pag pumipitas di mo nakikita. Huwag po kayong mag-alala. May bantay kami dito. May mga natutulog dito. Actually dito na nga kami matutulog sa kubo na to eh. Ayan na guys, ha. At nga pala maidagdag ko, sa ampalaya mas po yung mistisa, mas lamang po ng presyo. Hindi ko po alam kung nabanggit ko na kahapon o sa mga nakaraang vlog. Mas mataas po ang presyo ng mistisa. Yan, kasi akala nila mapait to. Halos pareho lang naman ang lasa ng mistisa. Medyo lang talaga siya sa kulay. Lamang lang ang mistisa. Pero syempre mamimili ang masusunod. Kaya pa rin ang mistisa, number 1 pa rin ang mistisa dito sa amin. Kaya yung paparating na grafted ko dito sa kabilang balag, mistisa, Patagaraw. Medyo gumaspang lang ang itsura nila dahil nasaktan sa bagyo. Pero ang importante yung talbos, yung taas nya. Kinulang yung punla ng ating talong. Estimate ko kasi dito 23. Yung 3 tudling na maiksi doon sa dulo hindi natamnan. Siguro mga 3 tray pa sana. Sayang din yun. Wala, nagkakaubusan po ng punla ng talong. Walang ma-order. Meron man, maliliit. Hindi natin may hahabol dito yun. Maghintay pa tayo ng 7 days. Masyado nang may iwanan. Marami nang naghahanap ng talong ngayon.
Tingnan na, nakauna tayo kay Kasidling.